Ang diesel po ngayon ang tinuturing na pinakamahal na produkto ng petrolyo. Bakit kaya? Hanggang ngayon, marami pa rin ang bumibili ng diesel na sasakyan. Dati po kasi, di ba, mas mura ang diesel. Yes, Oo, kesa sa gasolina, pero nagbago na po yung trend. Narito po ang News Explained ni Ed Lingao. Tandaan ba ninyo ang panahon na maraming bumibili ng mga diesel na sasakyan dahil mas mura ang kada litro ng diesel? Parang antagal na noon. Ngayon kasi ang diesel ay sobrang mahal. Pumapalo na sa 120 kada litro. Samantalang ang gasolina, mahal din pero hindi hamak na mas mura kaysa sa doon sa diesel. Bakit biglang bumaligtad yung mundo? Mulat sa pulay, mas magastos talaga mag-refine ng diesel kaysa sa gasolina. Pero po kung tutusin, hindi naman po ganun kalaki ang kaibahan at merong ibang dahilan. Ang talagang dahilan ng pagpalo po ng presyo ng diesel ay ang law of supply and demand na mas markado sa panahon po ng krisis. Halimbawa, sa sektor ng transportasyon, ang laki kasi ng demand para sa diesel. 60% ng transportation sector umaasa po sa diesel kumpara sa 35% lamang na gamit yung gasolina. Mga jeep, mga bus, mga delivery trucks, mga logistics, mga cargo, puro po diesel yan para i-deliver ang mga tao o mga kagamitan sa kanilang mga destinasyon. Sa kabilang dako naman, karamihan ng gumagamit ng gasolina ay pang private mobility lamang, gaya po ng mga personal na sasakyan o mga motorsiklo. Ito pa, sa mga heavy industry, ang gamit din po ay diesel para po sa heavy machinery, gaya po ng mga backhoe, mga excavator o mga generator sets. So ang diesel po ay hindi lamang pang mass transportation, ito rin po ay nagpapagalaw ng industriya at ng mga ekonomiya. Kung titingnan mo po ang konsumo ng diesel, dito po napupunta. 75% ay sa transportasyon. Kasama na po dyan ang mass transport, hanggang 15% naman para po sa heavy industry at 10% para po sa power generation. So malawak po ang kanyang pinagagamitan. So kung ikukumpara po natin ang ating konsumo ng mga produkto ng langis, ito po ang itsura. Higit 40% ng ating konsumo ay diesel at higit 25% lamang po ay gasolina. Ang laki po ng kaibahan ng demand ng diesel laban po sa gasolina. At ito po ang naging dahilan kung bakit ang taas ng presyo ng diesel ngayong panahon ng krisis. Dahil mas malaki ang demand ng diesel, hindi lang po dito kundi sa buong mundo. Mas mataas din po ang sinisingil ng mga kumpanya ng langis para i-deliver ito sa mga gumagamit po ng diesel. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.